Ito ang pinakapoging Lotus sliding miter saw, 12 inches, dual bevel left or right with the model number LTCM12CX. By the way, this video is sponsored by Lotus Philippines. Lotus Tools Philippines is the country's market leader for power tools, hand tools, and accessories. Kaya, from the bottom of my heart, thank you so much po Lotus family for sending this great and amazing power tools to me. So tara, buksan na natin to. Pag-open ng box, meron itong mga kasamang dust collection bag, Lotus manual and warranty form with pre-hex key screwdriver, workpiece clamp na napaka-solid, turntable locking handle, at adjustable pens. And also, may pre na din itong 12 inches blade, 120 teeth na nakakabit na sa loob. So buhatin na natin. Yung weight nito is 22 kg lang. Kayang-kaya buhatin lalo na kung may job site project ka. So ipapakita ko sa iyo step by step kung paano ito i-set up. Una mong gagawin ay pihitin mo itong bevel locking handle counterclockwise. After nyan, pwede na natin itaas to. Then higpitan pag okay na. Press then slide pa left at itapat lang sa 0 degree. Ngayon, ilagay na natin tong turntable locking handle. I-insert mo lang sa butas at pihitin pa clockwise para humigpit. Ngayon, hilahin ang locking bolt para may angat ang miter blade. This time, ilagay na natin tong adjustable pens. I-insert mo lang at itulak para pumasok. Then, higpitan sa likod ang pens locking knob. Ngayon naman, ay ikabit na natin tong pinaka the best at pinaka user friendly na workpiece clamp na dapat talaga ganito ang lahat ng workpiece clamp. Yung napakadali lang gamitin, bali i-insert lang sa butas sa likod tapos higpitan gamit ang screw. Bakit nga ba nasabi kong user friendly ang workpiece clamp na to? Ibaba mo to at ibaba mo lang din to. Voila! Instant tibay lock na. To release ay iangat mo lang to, pati ito. Grabe Lotus, napaka solid at tibay ng workpiece clamp na design nyo. Kaya thumbs up to sa akin. Pihitin mo lang pa counterclockwise ang sliding locking knob para gumana ang sliding mechanism. Para i-lock, pihitin mo lang ang knob pa clockwise. Sobrang na-appreciate ko din tong adjustable wheel na to. Pag di-flat ng table mo, i-adjust mo lang dito. Siya nga pala, ang Lotus miter saw na to ay perfectly 90 degree calibrated na. Meaning, it's ready to use straight out of the box. And also, the laser cutting guide, naka-perfectly align na sa blade, kaya wala ka na talagang ikakalibrate pa. For the specs, 1,800 watts, 220 volts, 60 Hz with no load speed, up to 5,000 per minute. Ang total length ng power cord is 2 meters, which is saktong-sakto lang sa distance ng mga outlet sa bahay. Yung nozzle ng DIY vacuum ko nga pala ay hindi fitted dito. Kaya itong pre-dust bag muna ang ilalagay ko. At ayan, na-setup na natin ang lahat. So tara, subukan na natin. Mag-cut na tayo. Ito lang yung meron akong available ngayon na medyo matigas. So subukan natin kung kaya niya bang i-cut. Wow, grabe. Smooth. Wow, grabe. Napakalinis, napaka-smooth mag-cut ng pre na blade na 12 inches, 120 teeth. Sa totoo lang, nagulat at na-amaze ako sa result ng pagkakakat niya. Sobrang nagulat ako dahil napakaganda ng cut niya. Akala ko kailangan ko pa magpalit ng blade. Pero dahil sa result niya to, hindi na pala kailangan. Sobrang smooth. Sobrang linis mag-cut ng 120 teeth, 12 inches. Parang niliha sa linis. Ngayon, itest natin kung gaano ka-accurate yung laser guide niya. Ginuhitan ko tong kahoy. Tatapat natin yung laser guide. Tignan natin kung accurate pa. Wow, grabe no. Kitang-kita nyo, parang ham lang na pinutol. Napakalinis. Kahit sobrang liit ng kinat natin, napakaganda ng pagkakakat niya. Smooth na smooth, walang imol-mol. So, grabe to, nakakabilib. Para na siyang niliha sa sobrang linis.
So nakaka-amaze to lalo pag nakita mo. Pag nasubukan mo to talaga ma-amaze ka. Grabe. Ngayon naman magkat tayo ng 45 degree. Test natin siya kung gaano kaganda. So ayan. Testing natin. Kunin natin. Kung maganda ba yung pagkakat. At ayan. So ayan. So nakakabilib. So wala na akong masabi. Grabe. Lotus. Ang ganda ng pagkakat. So, tignan mo mabuti oh. Share ko lang sa inyo yung 6 features na pinaka nagustuhan ko sa Lotus Mitre Saw na to. Number 6, Extendable Workpiece Support. Isa sa pinaka nagustuhan kong features ay itong extendable workpiece support niya. Dahil kita nyo naman, maliit lang yung table na pinapatungan ko nitong Mitre Saw. Pero nakakapagpatong pa rin ako ng mahabang kahoy dahil sa extendable support niya. At napaka user friendly lang gamitin. Hilahin mo lang to at ma-extend mo na ng 9 inches ang support. I-push mo lang at i-lock pag di mo nagagamitin. Meron nga pala nito both side, left and right. Kaya panalo talaga. Number 5, Laser Cutting Guide. To be honest, ngayon lang ako nagkaroon ng power tools na may laser cutting guide at talagang malaking tulong to sa pagsisentro ng mga ikakat natin. Ang kagandahan pa nito ay naka-perfect align na ang laser sa blade kaya walang kahirap-hirap sa pagkakalibrate. Unlike sa ibang brand, kailangan mo pang i-calibrate. Kung sakali man kailangan mag-calibrate ng laser, gamit ka lang ng hex key at screw at dahan-dahan pihitin. Take note, no need na lagyan ng battery. Unlike sa ibang brand, kailangan pa lagyan ng battery para lang gumana yung laser. Number 4, Trenching Feature. Itong feature na to, ganito talaga hinahanap kong feature sa isang Mitre Saw. Kaya buti na lang merong ganitong feature si Lotus. So bali ito yung pang trench niya. Pag nakataas to, yung blade ay sasagad sa baba tulad niyan. Ngayon naman, subukan naman natin to ibaba. Pihitin mo lang ng ganyan. Tapos makikita mo yung blade nakaangat na ng konti. Ngayon, itong kulay yellow na to, dito ka mag-a-adjust kung gaano kataas yung blade na gusto mo. So try pa natin i-adjust ng konti. Tapos tignan natin. So ayan, tumaas siya ng onti lang. Ngayon naman, subukan natin iangat ng medyo mataas ang blade. Tapos tignan natin. Yan, ang taas niya na. Basta itong kulay yellow lang ang i-adjust mo para makuha mo yung depth na gusto mo. Number 3 sa listahan, Workpiece Clamp. Alam mo ba na napaka-solid at napaka-user friendly ng Lotus Workpiece Clamp na to? Hindi katulad ng ibang Workpiece Clamp na napaka-hassle ikabit at kailangan pang ikot-ikutin bago magamit. Unlike dito sa Lotus, ibaba mo lang to. Pati ito, instant tibay kabit na agad. All I can say is, good job Lotus. Number 2, Sliding Bar. Pangalawa sa nagustuhan kong feature dito ay itong sliding bar. Sa tulad kong maliit lang ang pwesto dito sa bahay ay sakto talaga ang sidebar design ng Lotus Mitre Saw na to. Marami kong nakikitang ibang brand ng Mitre Saw na nasa likod yung sliding bar nila, which is aminin natin na talagang takaw space pagka ganyang design. Kaya buti na lang itong si Lotus Mitre Saw LTC M12CX ay panalong panalo ang pagkakadesign. Meron akong plywood dito, 34.5 cm ang haba. So tatry natin kung kaya niya ba i-cut. So ilagay natin. Tapos ibaba natin yung workpiece clamp. So ayan, napakatibay talaga. So try natin i-cut. Wow, ayan. Ang galing no? Kaya niyang i-cut kahit mahaba. At smooth na smooth, malinis ang pagkakakat. Number 1 sa listahan ay dual bevel. Ito talaga ang number 1 na nagpawaw sa akin. Ang dual bevel feature. Because of this dual bevel feature, ay makakapag-cut ka from 90 to 45 degree, left and right. Okay. Para sa mga magtatanong, pwede ba to lagyan ng abrasive metal disc tapos ipangkakat ng mga metal? Ang sagot ko ay hindi po. Hindi po pwede dahil ang Lotus Sliding Mitre Saw na to ay hindi nakadesign para ipangkat ng mga metal. Pwede to pangkat sa softwood, hardwood, at aluminum. Yes po, pwede ipangkat sa aluminum pero hindi pwede ipangkat sa metal. Kung hanap mo ay pangkat ng mga metal, ang marerecommend ko sa iyo ay itong Lotus Chop Saw. Soon magre-review din tayo niyan.
Paalala, gumamit ng tamang power tools para maiwasan natin ang mga disgrasya. Oo nga pala, ang Miterson na to ay walang soft start, kaya mararamdaman mo immediately kung gaano kalakas ang motor nito. Ang base nga pala nito ay die-cast aluminum, hindi plastic tulad ng ibang brand. Kaya kung naghahanap ka ng Miterson na pang heavy duty, quality at sobrang sulit, nako, wag ka nang maghanap pa ng iba. Bilhin mo na to, napakaganda nito. Ang original price nga pala nito ay 19,995 pesos. Pero ang kagandahan kay Lotus ay nagbibigay siya ng discount. Check nyo na lang yung Shopee at Lazada store ng Lotus Philippines. Yung link ay ilalagay ko na lang sa description.